naman ang natatangi nating mga bayani na sa ating pera. Pero ang supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio, makailang beses inilipat-lipat ang mukha mula sa barya hanggang sa papel at muling ibinalik sa barya. Bakit kaya? Si Ivan Mayrina on assignment. Sa inaraw-araw natin paggasta ng pera, memoryado na siguro natin ang mga mukhang nakalimbag dito. Lalo na si Pepe na nasa piso. Si Bonifacio. Opo yan, nasa barya ba? Nasa 5 piso. 5 pesos? Sa 5 piso. Ginaldo? Bakit dapat sa 5 piso yung Ginaldo? Bakit ganun? Mapera ako, di ko ata alam yung pera. Yung talagang original, nasa 5 piso siya, kaso wala na eh. Diba? Ngayon nilipat sa 10 piso, yung dalawa sila, kasama niya si Mabini. Paano nga naman siya matatandaan kung di siya mapirmi-pirmi sa perang ating ginagasta? Mula 1930, 4 na beses ang pinalipat-lipat ang mukha ni Bonifacio sa perang papelman o barya. Ang mga perang ito pinakaiingat-ingatan daw ni Alex Villamor. Ito ay isang maliit na portion sa malaking koleksyon ng papel. Masarap din ang pakiramdam ko. Pakiramdam mo kung meron ka ganung pag-aari. Kung hindi nakatago sa mga baul ng mga kolektor tulad ni Alex, ang mga lumang pera masisilip na lang sa mga museo. Taong 1930 nang unang nailimbag sa 10 sentimos ang mukha ni Bonifacio. Nang itatag ang Bangko Sentral ng Pilipinas noong 1949, inilipat siya sa 20 pesos katabi ng kapwa niya katipunero na si Emilio Jacinto. Pero noong 1973, ipinalit ang mukha ng dating Pangulong Manuel L. Quezon na nananatili pa ring mukha ng 20 pesos hanggang ngayon. Sa panahon ding ito, inilipat ang mukha ng Supremo sa kulay berdeng 5 pisong papel. Pero makalipas ang 10 taon, muli siyang inilagay sa 2 pisong barya na kalaunay tinanggal din sa sirkulasyon. Muli siyang ibinalik noong 2000 sa 10 piso. Pero meron nga lang katabi, si Apolinario Mabini. Sana ibalik sa 2 piso o kaya dapat siya nasa 5 piso pagkatapos ni Rizal. Ang mga pinakaimportanteng figura sa kasaysayan ng bansa, inilalagay raw sa pinakamabababang denominasyon ng pera ayon sa mga numismatists o mga eksperto sa pera. Mas maraming tao na hawakan yung lower denomination eh. So mas nakikita nila, nagkakaroon sila ng mas higit na familiarity doon sa mga bayani o presidente na nandoon sa lower denomination. Pero tingin ng ilang historian, tila initsipwera si Gat Andres sa hanay ng mga bayani ng paulit-ulit siyang inilipat sa iba't ibang denominasyon hanggang sa mapirmi sa 10 piso ngayon. Ito po ay salamin ng malungkot na katotohanan na walang iisang tindig o hindi malinaw yung pagpapahalaga ng mga nakaraang administrasyon kay Bonifacio. Ang Bangko Sentral ay hindi natin minamaliit ang kontribusyon ni Gat Andres Bonifacio. The fact na hindi naman siya inalis, the fact na nandoon pa rin siya, ibig sabihin nun, mahalaga. Hindi rin maiiwasang maging issue na ang pumalit sa Supremo sa 5 piso ang kanyang kalaban sa politika na si General Emilio Aguinaldo. Hindi pwedeng mauna si Aguinaldo kay Bonifacio kahit doon mismo sa kahalagahan na may katipunan muna bago yung revolutionary government ni Aguinaldo. Kung iniitsapwera natin si Bonifacio o ganyan ang tingin natin sa kanya, parang ganun din yung tingin natin sa katipunan at ganun na rin sa revolution. So, nakakalungkot po yun. Ang mga pangyayaring ito salamin na nga siguro ng hindi pagkakasundo sa sarili nating kasaysayan. Nakalulungkot lang isipin na ang biktima pa ng pagkakaiba-iba ng mga opinyon, mismong ama ng himagsikan na bayani noon hanggang ngayon. Ivan Mayrina, GMA News.